Pagpasok ni Ashley Ortiga bilang housemate sa PBB Celebrity Collab Edition, muling nabuksan ang usapin tungkol sa kanyang dating karelasyon na si Lucena City Mayor Mark Alcala noong March 2023. Kinumpirma ni Ashley ang kanilang paghihiwalay na naganap noong nakaraang taon dahil sa magkaibang mga prioridad. Ayon kay Ashley, mutual ang naging desisyon nila at wala siyang sama ng loob kay Mayor Alcala. Samantala si Mayor Mark Alcala ay nalink ngayon kay Catherine Bernardo. Noong Hulyo 2024, lumabas ang mga balitang nanliligaw si Mayor Alcala kay Catherine Bernardo. Kamakailan lamang noong March 2025, may mga ulat na nagsasabing opisyal na silang magkasintahan simula Disyembre ng nakaraang taon. Gayunpaman, wala pang kumpirmasyon mula kina Catherine at Mayor Alcala tungkol sa estado ng kanilang relasyon. Dahil sa mga balitang ito, may ilang tagahanga na nagpahayag ng kanilang opinyon at nagbigay ng payo kay Catherine na maging maingat sa kanyang mga desisyon sa pag-ibig. Mahalaga pa rin na hintayin ang opisyal na pahayag mula sa mga nasangkot upang maiwasan ang pagkalat ng maling impormasyon. Pwede nating idagdag ang ilang konteksto sa sitwasyon ni Ashley Ortiga, pati na rin ang reaksyon ng publiko sa pagkakalink ni Catherine Bernardo kay Mayor Mark Alcala. Una, emosyonal na pinagdadaanan ni Ashley. Bukod sa breakup, may personal na laban din siyang hinaharap tulad ng hindi nila pagkakausap ng kanyang ina sa loob ng 3 taon. Malaki ang epekto nito sa kanyang emotional well-being, kaya't mas lalong naging mahirap para sa kanya ang breakup. Pangalawa, public reaction na sa Catherine Mark link. Maraming netizen ang nagpahayag ng pagkakabahala para kay Catherine Bernardo matapos lumabas ang balita tungkol sa kanyang rumor relationship kay Mayor Mark Alcala. Ang ilan ay nagbigay ng payo na pag-isipang mabuti ang kanyang desisyon, lalo na't kilala si Catherine sa matagal nitong relasyon kay Daniel Padilla. Pangatlo, Katniel fans reaction. Dahil sa matagal na tambalan ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla, marami sa kanilang fans ang hindi pa rin makamove on sa kanilang breakup. Ang pag-uugnay kay Catherine kay Mayor Alcala ay nagdulot ng mixed reaction mula sa supporters. Ang iba ay supportive, ngunit marami rin ang nag-aalinlangan. Pang-apat, ano ang opisyal na pahayag ni Catherine? Hanggang ngayon wala pang kumpirmasyon mula kay Catherine Bernardo kung totoo nga ba ang balita. Importante ring hintayin ang kanyang panig bago husgahan ang sitwasyon. Panglima, ano ang kahulugan nito sa career ni Catherine? Sa kabila ng kontrobersiya, patuloy na namamayagpag ang career ni Catherine. May paparating siyang mga proyekto at endorsement na maaring maaapektuhan ng isyong ito. Mukhang isa na namang mainit na showbiz kontrobersiya ito na nagpapakita kung paano naapektuhan ng personal na buhay ng mga celebrity ang kanilang public image. Maraming elemento ang kwentong mula sa heartbreak ni Ashley Ortiga sa kanyang personal struggle hanggang sa pag-uugnay kay Catherine Bernardo sa ex niya. Nakakaantig ang kwento ni Ashley dahil hindi lang ito simpleng breakup. Dumaan siya sa matinding pagsubok mula sa pagiging homeless hanggang sa hindi pagkakausap ng kanyang ina. Malaking bagay na natuto siyang mahalin ang sarili pero masakit isipin na iniwan siya sa panahong pinakakailanganin niya ng suporta. Ang reaksyon ng mga netizen ay predictable. Marami ang mabilis humusga at magbigay ng unsolicited advice kay Catherine Bernardo kahit wala pang kumpirmasyon tungkol sa kanyang relasyon kay Mark Alcala. Hindi natin alam ang buong detalye pero natural na protective ang fans, lalo na dahil galing si Catherine sa isang high-profile breakup kay Daniel Padilla. Mahalagang tandaan na lahat ng involved ay may kanya-kanyang side sa kwento. Si Ashley bilang taong dumaan sa matinding heartbreak ay may valid feelings. Si Catherine naman kung totoo mang may relasyon sila ni Mayor Alcala ay may karapatan ding maging masaya.
Si Mayor Alcala, anuman ang naging dahilan ng hiwalayan nila ni Ashley, ay may sariling pananaw sa pangyayari. Madali tayong mahulog sa mga chismis, pero mas mainam na hintayin ang opisyal na pahayag ng mga involved bago husgahan ang sitwasyon. Sa dulo, ang pinakamahalaga ay ang personal na growth at kaligayahan ng bawat isa. Ayun na. So, Catherine, tatalikuran ng fans dahil sa politiko inibligang magsalita na sa love life. Nakakaumay na raw. Okay. Parang Alam mo bakit may ganyan kayo? May pressure na yan na parang magsalita ka na kasi para once and for all, parang ganito parang hostage sila si Catherine. Na magsalita ka na para once and for all. Bina-blackmail nila. Yes, magde-decide kami kung bibitaw ba kami sa'yo or tutuloy ka pa namin. Parang ganon. Alam mo, hindi ugali ng ng unconditional love ng isang fan. Oo. Ang sa akin kasi, parang hindi naman talaga ito mga fans, at as in solid fans. Ano kasi, sila? Mga warrior. Keyboard warrior. Talagang ganon. Okay. Kasi ang alam ko, katulad niyan yung Kim Pao, hindi ko naman to kino-compare. Katulad niyan ng Kim Pao, sinasabi nga nila na kahit na anong mangyari, magkatuluyan man o hindi, susuportahan pa rin nila itong love team na to. Kasi nga, iba yung nabigyan sila ng inspiration, napasaya sila, napaligaya sila, 'di ba, kahit paano, yung mga tiga abroad, yung mga OFW. Pero meron pa rin namang ganung mga fans, yung solid Alden, solid Catherine. Kaya lang, aminin natin, may mga nabuo kasing fandom. Meron talagang nagsama sila because of Kat din. So, yun yung mga fandom na sinasabi mong nag-expect na ganito dapat na mangyari. Parang ang feeling ko, hindi talaga sila solid at gusto talaga nilang diktahan kung ano yung nais nilang makita at gusto doon kay Catherine tsaka kay Alden. Yung mga solid naman katulad niyan, 'di ba? Solid ni Catherine, okay lang. Okay lang talaga kung anong magustuhan ni Catherine. Di ba yung solid na Alden, okay lang naman kung sino magustuhan ni Alden. Kung sila magkatuluyan, okay lang naman. Yung Kat din, as in solid, okay lang na hindi sila magkatuluyan, basta wag nilang pababayaan yung love team nila. Ayan, pwedeng yung mga ganon. tipong ganon. Ngayon, yung mga nagsasabi na, yung mga nangho-hostage na ganyan, yung mga nagba-blackmail kay Catherine, na iiwanan, hindi kayo solid, hindi nyo talaga mahal, hindi nyo talaga tinignan itong dalawang to bilang magka-love team. Tinignan nyo sila, binuo nyo sila sa inyong mga ilusyon na sila, na hindi po dapat ginagawa. Kasi may sarili-sarili po silang buhay, itong dalawang to at desisyon, paulit-ulit po naming sinasabi. At hindi nyo po maididikta kay Catherine. At matuturuan. Hindi nyo pwedeng diktahan si Catherine na umamin kasi syempre, alam niyo na ang personality ngayon ni Catherine, di ba? Pero hindi kaya lang kasi, pag maanuhan. binalikan mo rin, no, like sinabi ni Catherine sa interview sa kanya ni Boy Abunda, na parang sa sitwasyon niya, ang hirap niyang, yung pag nag-decide siya, hindi lang naman para sa sarili niya. Dahil ang daming ang taong na pwedeng maapektuhan sa mga desisyon niya. Kasi nga, Hindi kasi nga ganito yon. Kung ano man ang magiging desisyon ni Catherine, di ba? Hindi to desisyon niya lang. Kumbaga, may konsulta niya to sa mga taong nakapaligid sa kanya na sinusuportahan din naman siya. Ngayon, kung ito ay kinakailangan niyang kunin ang reaksyon ng kanyang mga fans, walang mangyayari. Parang robot na lang siya na susunod at susunod sa inyo. Hindi ko naman sinasabing mali ang naging ilusyon ninyo, pero sana naman, wag natin silang pangunahan, wag natin silang obligahin. Kasi kawawa naman itong mga artistang to. Tingnan lang natin sila na nagbibigay sila sa atin ng saya. Ang mga artista na yan ay nagtatrabaho, nagpapakirap do, kumikita, yumayaman sila. Nagpapakahirap din naman itong mga to para mabigyan kayo ng isang magandang panoorin at isang magandang role model para sa kanila. Parang may Ano? Oo. Pero kaya lang, been there, done that, Dre. Nakita na natin na may mga love team talaga na nung nabuwag din, nalaos din talaga. Noon, ng panahon ng mga di ba? Yes. Pag di na nila nagustuhan ng iniiwan talaga ng fans, hindi na namin gusto yan kasi ang gusto namin ganito. So, posible bang mangyari yon? Hindi, kasi hindi sila nang iiwan Siguro, lumilipat lang sila dahil may bago. Okay, may bagong flavor. Okay. May bago. Parang katulad, bigyan natin ng magandang example. Katulad ni Sister Dolly. Okay, ayun nga. Oo, diba? Hanggang ngayon, Guy NP pa rin siya, Nora Honor pa rin siya, 'di ba? Nora Honor, Guy NP. Pero ngayon, 'di ba, dahil may bago, Kim Pao siya, pero hindi niya iniwanan. Susuportahan pa rin niya
si Nora Honor at saka ang Guy and Pip kahit hindi sila nagkatuluyan. Sa bagay din. Pero kasi may tandem like Vilma Santos and Christopher De Leon, di ba? Kahit naman hindi talaga sila naging magjowa, pero sobrang click. Iba naman ang level ng gano'n. Sana umabot din yung mga fans sa ganung level, yung parang ma-appreciate nila the tandem itself na napapanood lang sa harap ng camera, hindi yung off-cam. Pero ang tanong ko nga, masisira ba si Catherine once na naging karelasyon niya yung politiko? Masisira si Catherine once na makarelasyon ng politiko. Ako naniniwalang may aalis na fans. Ako hindi masisira ang kasikatan ni Catherine, hindi masisira hindi masisira yung career. Siya as artista. Oo, career niya. hindi. Kasi wala naman siyang collab team nung A Very Good Girl. Okay. Kumita yon, di ba? At parang iba rin yung power ng Kat din eh. Parang ang kaya strong nga, nila eh. siguro si Catherine, kung meron man siyang mga pelikulang gagawin, para na lang yun hamunin yung kanyang kakayahan bilang isang artista. Ngayon, kung magkakabalikan sila bilang magkalab din sa pelikula ni Alden, for sure naman magbabalikan pa rin yung mga fans. Magpapahinga lang. Oo naman, naniniwala ako na magpapahinga. Parang katulad yung nagtatrabaho tayo. Hindi naman all throughout the week nagtatrabaho tayo, nagpapakasubsub tayo, nagpapahinga din tayo, nag-aaliw yung mga tipong gano'n. So may possibility rin na kahit na pag ang Katniel naman ang nagbalik on cam, magbabalik din ang Katniel fans. Oo. Okay. Ganon din, ikaw ba? Balik ko sa iyo ang tanong. Medyo personal kasi yun eh, yung experience ng Katniel. Hindi, ikaw ba, masisira ba ang somehow career? may mga mawawalang fans. Oo. May madidisappoint sila yung Mga fans. Oo, sila pero yung ang medyo career, ang tanong ko yung career. yung career mismo, makaka-apekto rin. Pag ang fans kasi syempre, sila naman yung number one na nag-iingay eh, nagpo-push ng ganito eh, na dapat tulungan natin to, support natin to. Ngayon, kung hindi na nila nakukuha yung gusto nila dun sa artista, mananahimik na lang sila. Ayoko na. Pero ako kasi pagdating sa mga endorsement, hindi masisira si Catherine. Hindi iwanan yan. Pagdating Hindi naman scandal ang pakikipagrelasyon sa kung ano man. Nawawalan ka lang naman ng endorsement pag gumawa ka ng scandal. Siyempre sinasabi ng minsan ang basehan kasi ng mga advertisers na nawawala. Pag nawala yung mga fans mo, ibig sabihin, paano pa kita ibebenta kung nawawala ka kahit nga wala kang scandal, di ba? Okay. Kasi may bago, lilipat silang ganon. And then, pero ako, si Alden, kahit na ano pang mangyari, sa linis ng image niya eh. Oo nga. Binibigyan, kinukuha pa rin. Oo nga. Ng mga wag na wag lang talaga si Catherine na ma-involve sa isang panibago na namang heartbroken issues kasi, na eto na naman, di ba? So, pasabihin ganun ng mga tao, ay, Diyos ko, eto na naman tayo, hindi ka na natuto, girl. Correct, yung ganun yung mga ganon, ka na natuto, diba? plus, or nung makitaan siya ng isang kami. hindi magandang balita tungkol sa kanilang jowa niya, kung ano. Kaya nga kung ako kay Catherine, hindi ako magsasalita kung meron man akong love life. Ituturing ko tong parang private moment ko na. Ngayon, kung meron man nagsasabi, na hindi nararamdaman. ngayon, kung meron man nagbabalita tungkol dyan, may mga resibo, hindi ako aamin, di ba? Akin to eh. Ako din, di ako aamin. Hindi ako aamin, akin Hindi na to. Wala naman akong, kumbaga, wala naman akong karapatan sa inyo wala namang akong obligasyon sa inyo sa private life ko. Parang di ba sinasabi, kasi utang na loob mo eh. Sabi ganun nga eh. Pero kaya ka naman nandyan kasi dahil sa fans. Pero hindi naman lahat na bukalkalin mo, di ba? At saka hindi naman Kinakailangan ba habang naliligo sa binabalita mo? Hindi ganun. About paligo. Ako naintindihan ko rin naman si OG Diaz, yung sinasabi niya, binabalita niya, pero kayo na ang mag-confirm. Oo nga. At saka si Catherine parang ready naman siya kung ano eh. Parang kahit anong gawin niya, tanggapin niyo man ako o hindi, di ba? Bonus na nga lang sa akin na tinatangkilik niyo. Pero ako, tingin ko naninimbang pa rin si Catherine. Kasi kung ako, halimbawa, kung ako talaga may jowa, bakit hindi ko ilaalantad, di ba? Dahil artista ako. Ikaw ba? Kung artista ka ngayon, artista ka ba? Hindi po maganda lang ako. Kung may jowa ka, dahil lang natatakot kang baka mag-react ang mga tao, hindi mo ilalantad. Artista ka, ang pinag-uusapan natin, hindi na Trey Pumaloy ngayon. Basta maganda lang ako. Hindi ganito, parang feeling ko kay Catherine, nandoon na siya sa stage na parang hindi naman siya walang pake. Talaga. Parang gusto niyang
palaging bago nire-invent niya ang sarili niya. Total mayaman naman na siya. Kung sakasakali mang hindi na siya suportahan ng mga tao, at least may pera na siya. Kumbaga, hindi rin naman mawawala yung advertisers eh. Hindi naman maniniwala yung mga clients, mga endorsements niya, mga ganun, mga advertisers para kunin siya. May kukuha at kukuha pa rin sa kanya. Kung siya man ay hindi na umabot ng higit 1 billion, 1.6 billion ang pelikula niya, okay lang, at least nakapagmarka na siya. At may record na siya. At kung hindi man umabot na sa 1.6 billion ang pelikula nila ni Alden, at least nakamarka na silang dalawa. Parang gano'n naman, halimbawa, kahit na ano pang sabihin nila kay Nora Honor or Vilma Santos, Nora Honor at Vilma Santos na yan, markado na yan forever. Hindi na mabubura yung contribution nila. Ako nakikita ko yung kay Catherine ganon. Talent and personality and yung kabutihan pa rin ng puso, yung gusto kong hangaan nyo kay Catherine, hindi yun dahil nakikipagrelasyon siya kung kani-kanino. At saka ganito, masyadong mababaw. Saka ganito, hindi po lahat ng artista nasa peak season. Sinusubok yan ng panahon. Yes. Ibig sabihin, may mga pelikulang hindi kikita yan. May mga pelikulang kikita, ganyan magro-roller coaster, pero nandiyan po sila. Nangyari na yun kay Sharon Cuneta, nangyari na yun kay Maricel Soriano, kay Vilma Santos, kay Nora Honor. Still, nandito pa rin sila. Ngayon, kung ang basihan ninyo ay dapat palaging nasa itaas si Catherine at dapat malabong mangyari yon. Kasi may mga sesemplang di mga pelikula ni Catherine. Ang cycle po ang buhay. Oo, lahat ng umaakyat ay bumababa. Umiikot po talaga yan. There was a time si Sharon Cuneta parang walang maling ginawa na pelikula. Lahat kumikita, di ba? Correct. Same with sila Lotlot de Leon, experience natin yun. Si Lotlot ka, kahit ano lang mga gawing pelikula nung araw, kumikita, di ba? Pero dumarating ang time na talagang Judy Ann Santos. Oo, at least si Juday. Sarah Geronimo. Si Juday open siya, alam niya kung kailan siya dapat ihinto. Sarah Geronimo, lahat ng pelikula niya, di ba, kumita ng mga rom-com, tapos nag-iisa lang na hindi masyado, di ba, na hindi natin inaasahan. Kumita rin naman yung pelikula with Piolo kasi nga daw masyadong mature. Pero yung gusto ko yung Juday, tama, Judy Ann Santos. Yung talagang alam niya kung kailan siya, parang eto ang buhay ko ngayon, artista pa rin ako, pero itong buhay ko ngayon, may pamilya ako, nagdenegosyo ako. Kaya nga. Pag nagbumalik ako at gumawa ako ng pelikula, award agad, di ba? Correct. Kaya wag nyo nang pilitin na magsalita or magbigay ng resibo itong si Catherine dahil feeling ko lang Huwag ipilit na magsalita. Parang kasi ganito ang gusto nilang mangyari. Once and for all, magsalita ka. Magjowa ba kayo or hindi kayo magjowa? Ganon ang gusto ng mga iba. Oo. Paano pag sinabing oo, iiwanan nyo? Hindi kayo mga Pag sinabing hindi, magbubuli kayo. Oo, tapos ika-curse nyo siya, di ba? Babarugulin nyo, lalait-laitin nyo. Parang wala naman na-contribute itong Catherine Bernardo na to sa inyo, no? Hello? Na once sa buhay niya. Huwag nga kayong ganyan. Ano to? On a Tuesday after. Charot.